ang ikawayo nga libro, ang mangaging himo ng Espiritu Santo. Dal na Espiritu, ikaw akon kay nangyan. Ang imo pagkilos, ang imo gahom. Karian mo, ini akon kabuhi. Sa bawat adlaw, pagigugma mo sa kon ginando. Katutom kag pagigugma mo, ang magari sa kabuhi ko. Handom ang paghuyag mo, kag maranasan ang gamo. Katutom kag pagigugma mo, ang magari sa kabuhi ko. Handom ang paghuyag mo, kag maranasan ang gamo. Waya ka kapareho sa kalibutan. Waya ka kapareho sa kalibutan. Waya ka kapareho sa kalibutan. Maghari ka, malaan nga Espiritu. Kamusta? Nasayura na ba nindo nga ang balaan nga espiritu ng matuod nga Dios hay nagakabuhi sa mga tawo? Hambayon ko sa indo kung paano kag kung san-o natabo. Pamati, mintras nagasiro ka sa mga litrato, sirua ang masunod nga litrato. Kung imo mabatian ini nga tunog, ang una nga litrato, ang pagbalik ni Jesus sa langit. Mga hinimo, 1:6. si Jesus ay nagkari sa kalibutan, halin sa Dios, para ipakilaya sa aton ang matuod nga Dios, kag para tawan kita ning espirituhanon nga kabuhi. Nang nabuhi liwat si Jesus, nagpakita siya sa iya mga disipulo. Isa ka adlaw, mintras magkaibahan sinda, nagpangutana ang mga disipulo ni Jesus sa iya. Ginoo, ipatindog mo na baliwat ang gingharian ng Israel? Ginoo, ipatindog mo na baliwat ang gingharian ng Israel? Nagsabat si Jesus, ang mga tiyempo kag mga oras haiging talana adto ng akon tatay. Suno sa iya sarili nga gahom, kag indi na kahinangyan pa nga masayuran nindo kung sano adto matabo. Pero tatawan kamo ning gahom, pagbabasa indo ng Espiritu Santo, kag kamo ay magiging saksi ko tuna sa Jerusalem, sa bilog nga Hudiya, pakadto sa Samaria, kag hasta sa bilog nga kalibutan. Pagkahambay niya ini, gingsaka siya palangit, mintras nagasiro sinda tanan sa iya, hasta nga natabunan siya ning panganod. Ang ikaduha nga litrato, ang pag-abot ng Espiritu Santo. Mga hinimo 2:1. Pagkaligad ng napuyo kaadlaw, mintras nagatipon-tipon sindatanan sa isa ka kwarto, sa ibabaw, gulpi na lang nga nabatian ang isa ka ugong
halin sa langit. Daw isa ka makusog nga huyop ng hangin, kag napuno ang bayay nga inda ginatipunan. Pagkatapos, igwasinda ning nakita nga daw mga dila ng kalayo, nga nagbaba sa kada isa sa inda. Kag sinda tanan hay napuspos ng Espiritu Santo, kag naghambay ning iba-iba nga lingwahe, suno saging tao sa inda ng Espiritu. Ang ikatuyo nga litrato, ang pagwali ni Pedro, mga hinimo 2:14. Pagkabato ng espiritu ng mga tagasunod ni Jesus, nakahambay sinda sa iba-iba nga lingwahe ng mga tawo nga yadto halin sa iba-iba nga nasyon, kay natabo adto hay adlaw ng Pentekostes. Malagat-lagat tumindog si Pedro kag ang 12 apostoles, kag naghambay ning makusog. Mga kasimanwa, kag mga nagaistar sa Jerusalem, pamatiin nindo maayo ang akon ihambay. Ini nga adlaw ay natabo ang ginghambay ni Joel. Ini ang himuon ko sa mga ulihi nga adlaw, hambay ng Dios. Pagatawan ko ng akon espiritu ang tanan nga tawo. Natandog ang inda tagipusoon nang mabatian ini, ngani nagpangutana sinda kay Pedro kag sa mga apostoles. Mga utod, anong himuon namon? Anong himuon namon? Anong himuon namon? Nagsapat si Pedro. Hinuysuyi nindo kag talikuran ang indo mga kasalanan, kag magpabautismo kamo sa pangayan ni Jesucristo. Agod kamo hay patawaron, kag agod itao sa indo ang Espiritu Santo. Madamo ang nagtuo sa mensahe ni Pedro. Nagpabautismo sinda sa tubi, tanda ng pagtalikod sa inda mga sala. Nabaton daninda ang banal nga Espiritu, kag naging tagasunod ni Kristo. Ang ikaupat nga litrato, ang pagkabuhi ng mga Kristiyano, mga hinimo 2:43. Tunaadto, kadamo-damo ang nagtuo kay Jesus, kag nakabato ning Espiritu Santo, kag pirmi sinda nagatipon-tipon bilang isa ka pamilya ng Dios. Kag pagkatapos, ang tanan ninda nga mga pagkabutang hay para sa tanan. Ging pambaligya ninda ini, kag ang bayad hay ging parte-parte sa tanan, suno sa kahinangyan ng kada isa. Adlaw-adlaw, sindahay nagatipon-tipon sa templo para sumamba sa Diyos, nagabulig sa mga may sakit, kag nagawali ng maayo nga balita sa mga tawo. Nagabuak-buak ning tinapay sa inda mga bayay, kag malipay sinda nga nagasayo-sayo sa pagkaon. Nagadayaw sinda sa Diyos, kag nagugustuhan ng tanan nga tawo. Ang ikalima nga litrato, ang pagpaayo sa tawo nga lupog, mga hinimo 3:1. Isa ka beses, 3:00 ng hapon, oras ng pagpangamuyo, nagkadto sina Pedro kag Juan sa templo, didto sinda nag-agi malapit sa ginatawag nga pertahan nga maayo. Hay may isa kalyaki nga ginunga nga lupog. Ginadaya siya didto adlaw-adlaw agod magpalimos. Nang makita niya sina Pedro kag Juan nga pasuyuron sa templo, siya hay nagapangayo ning limos. Gingsiro siya ng duha nga disipulo, kag nagsiling si Pedro. Waya ako ning pilak o bulawan, pero may iba ako nga itao sa imo, sa ngayan ni Jesucristo, nga taga Nazaret, magpanaw ka.
Ging hawiran niya sa tuo nga kamot ang lupog, kaging patindog, malagat-lagat, nagkusog ang mga siki kag tuhod ng liyaki. Inihay na palukso, kag nagtuna nga magpanaw. Palukso-lukso siya nga nagasuyod sa templo, kaibahan ni na Pedro kag Juan, kag malipay nga nagadayaw sa Dios. Nakita ng tanan nga siya ay nagapanaw, kag nagadayaw sa Dios. Natingaya sinda, nang makilaya ninda, nga siya ang pobre nga dati ay nagapungko sa pertahan, ng maayo nga templo. Ang ikaunom nga litrato. Ang pagkamatay ni Ananias kag Sapphira. Mga hinimo 5:1. Igwa namaning mag-asawa, nga nagbaligya da ng indaduta, si Ananias ang pangayan ng liyaki, kag Sapphira naman ang babayi. Ging ibana ni Ananias ang bayad, kag sayod ini ng iya asawa, kag katunga lang ang gingtao sa mga apostoles, ngani nagpangutana si Pedro. Ananias, basi nagpadaog ka kay Satanas, kag nagpinusong ka sa Espiritu Santo. Basi mo naisip nga ibanan adto. Bukon ka sa tawo nagpinusong, kundi sa Dios. Nang mabatian ini ni Ananias, siya ay patay nga natumba, kag ang tanan nga nakabati sa natabo ay nagkaigwa ning kahadlok. Pagkaligad ng mga 3 ka oras, nag-abot ang iya asawa, nga wayagid kasayod sa natabo. Ging istorya nga daan ni Pedro, si Sapphira, siling niya. Hambayan sa akon, inilang gid ba ang bayad ng duta nindo? Nagsabat siya. Oo, imo lang gida ina. Ngani siling sa iya ni Pedro. Basi nagkaisa kamo nga tintaron ang Espiritu ng Ginoo? Adto nga daan, natumba si Sapphira sa atubangan ni Pedro, kag namatay. Pagsuyod ng mga soltero, nakita ninda nga patay na siya. Ngani, ini haging lubong sa alihid na iya asawa. Hinadlukan gid ang bilog nga iglesia, kag ang tanan nga nakabati sa natabo. Ang ikapito nga litrato. Ang pagpatay kay Esteban. Mga hinimo 6:8. May isa ka disipulo nga gimpakamaayo ng Diyos. Ang pangayan niya ay Esteban. Siya ay pinuspos ng gahom ng Espiritu, ngani nakakahimo siya ning madamo nga makatitingaya sa atubangan ng mga tawo. Ngani naghimo-himo sinda ning istorya para madakop si Esteban. Ging isplikar ni Esteban ang kamatuoran, magtuna kay Abraham, hasta kay Haring Solomon. Pagkatapos, siling pa niya. Katugas-tugas gid ang uyo nindo. Waya pagid nababago ang indo tagipusoon. Hindi nindo pagbatunon ang kamatuoran. Kung ano ang ginghimo ng indo mga maguyang, imaw da ang ginahimo nindo. Nagalaban kamo pirme sa Espiritu Santo. Jesus, nga akon Ginoo, batuna ang akon espiritu. Ang ikawayo nga litrato. Ang pagwali ni Pilipi sa Etiopeng eunuko. Mga hinimo 8:26. Igwa naman ning isa ka disipulo nga ang pangayan ay Felipe, nga gingsugo ng isa ka anghel ng Ginoo. Kadto nga daan sa norte, sa dayan pakadto sa Gaza, halin sa Jerusalem. Ini ay isa ka disyerto, ngani nagkadto si Felipe. Imaw naman nga nagaabot ang isa ka Etiopeng eunuko. Dungan ni ina nga salakyan,
Nagdiyagan nga nagapalapit si Felipe, kag nabatian niya nga ginabasa ng eunuko ang libro ni Isayas. Ngani, ging pangutanan niya ang eunuko. Naintindihan mo ba ang imo ginabasa? Hambayan abi sa akon. Sino ba ang ginatumo diri ni Isayas? Sarili ba niya o iba? Halin didto sa iya ging basa, ging eksplikar sa iya ni Felipe ang maayo nga balita parte kay Jesus. Hasta nga nakaagi sinda sa lugar nga may tubi, siling ng eunuko. May tubi diri. Ako ba hindi pa pwede nga bautismuhan? Nagsabat sa iya si Felipe. Pwede, kung nagatuo ka sa imo tagipusoon. Nagsabat siya. Nagatuo ako, nga si Jesucristo ang unga ng Diyos. Ging papara ng eunuko ang karwahe, lumungoy sinda sa tubi, kag binautismuhan siya ni Felipe. Pagkahawas ninda sa tubi, waya na nakita ng eunuko si Felipe. Nagpadayo naman siya sa iya pagbiyahe, nga kalipay-lipay. Ang ikasyam nga litrato, ang pananawon ni Pedro. Mga hinimo, 19. Isa kaadlaw, mentras si Pedro nagapangamuyo sa pantay nga bubong, nagkaigwa siya ning pananawon. 12:00 na adto kag gutom na gid siya. Mentras siya nagapangamuyo, nabuksan ang langit kag nakita niya nga ginatunton sa duta ang daw na ambit sa mabahoy nga haboy nga nakabitin kag nakahigot sa upat nga kanto. Sa suyod hayadto ang tanan nga klase ng hayop nga mga nagapanaw kag nagakamang sa duta, kag ang mga nagalupad sa ibabaw. Kag nakabati siya ning isa ka boses nga nagasiling. Tindog Pedro, magpatay kag kumaon. Pero nagsabat si Pedro. Ginoo, hindi ko gid ina mahimo. Abersan o, waya ako nagakaon ng mga bagay nga ginakabig nga mahigko o bukon maayo. Nakabati siya liwat ning boses, kag ang siling sa iya. Ayaw pagkabiga, nga mahigko ang ginglimpyo ng Dios. 3 ka beses natabuad to, kag pagkatapos, hayging batak na paibabaw, adto nga bagay. Ang ikanapuyo nga litrato, ang pagwali ni Pedro kana Cornelio. Mga hinimo, 19. Mentras ginaisip ni Pedro, ang gusto silingon ng adto nga pananawon, nagapinangutan-a naman ang mga gingsugo ni Cornelio, kung diin ang bayay ni Simon Pedro. Padayon nga ginaisip ni Pedro, ang pananawon ng ihambay sa iya ng Espiritu. May 3 nga lyaki ang nagapangita sa imo. Panao, kag ayaw magduha-duha, nga magnunod sa inda, kay ako ang nagsugo sa inda. Pagkaaga, nagnunot siya sa inda, kag gingibhan da siya ng pila nga mga kauturan nga tagahupi. Pag-abot ninda, gingsugat sinda ni Cornelio, nagluhod sa iya atubangan, siling ni Pedro. Tindog, kay ako hay tawo da nga pariho mo. Sabayay, nagahuyat ang mga hali, kag mga amigo nga gingimbitar ni Cornelio. Mintras nagawali si Pedro, bumaba ang Espiritu Santo sa mga nagapamati ng mensahe. Natingayagid ang mga nagatuo nga Hudyo nga kaibahan ni Pedro, kay ang mga hentil haging tawanda ning Espiritu Santo. Nabatian ninda ang mga hentil nagahambay sa iba-iba nga lingwahe, kag nagadayaw sa Dios. Ngani nasiling ni Pedro. Pariho naton, sinta hay gintawanda ning Espiritu Santo.
Sino pa ang makakaharang nga bautismohan sinda sa tubi? Ang ika-11 nga litrato, ang pagpaluwas kay Pedro sa kulungan, mga hinimo 12:6. Tungod sa pagwali ni Pedro, nang maayo nga balita halin sa Dios, gingdakop siya kaging kulong. Gulpin na lang nga nagluwas ang isa ka anghel ng Ginoo, kag naghayagid sa suyod ng prisuhan. Gingdagpak niya sa kilid si Pedro, kaging pukaw, hambay ng anghel. Bangon! Dali! Gulpi nga nahukas ang mga pusas sa iya mga kamot. Hambay pa ng anghel, Suksok ning sandalyas, kag sumunod sa akon. nagluwas naman si Pedro kag ang anghel. Pero waya niya masayuri kung matuod ang natabo sa iya. Ang kalaom niya hay nagapananamgo lang siya. Nakalampas sinda sa una kag pangaduha nga gwardya, hasta nga nakaabot sinda sa luwas pakadto sa syudad. Pag abot ninda sa isa ka kalye, gulpin na lang nga naduya ang anghel. Ang ika-12 nga litrato, ang pangamuyo sa Diyos ng mga nagatuo para kay Pedro, mga hinimo 12:12. Nang mapaino-ino ni Pedro ang natabo, nagkadto siya sa bayay ni Maria, nga nanay ni Juan, nga ginatawag da nga Marcos. Madamo ang kauturan nga nagatipon-tipon didto, kag nagapangamuyo. Pag abot niya sa bayay, nagpanuktok siya. Nagpalapit naman ang isa kakabulig nga dalaga, nga ang pangayan hay Rudy. Ginglili niya kung sino adto. Nakilaya niya ang boses ni Pedro. Kag tungod sa dako ang kakalipay, waya niya nabuksi ang pertahan. Kundi nagjagan siya pasuyod, kaging balita nga yadto sa pertahan si Pedro, siling ng mga nakabati. Imposible na ang imo ginahambay. Oo, imposible gid. Imposible gid na. Imposible gid na ang imo ginahambay. Oo, daw ka imposible gid. Pero ginapinilit niya nga yadto gani si Pedro sa pertahan. Siling ninda, Basi kung anghel niya adto. Oo, imaw. Daw anghel gid niya adto. Daw imaw gid ngani. padayon naman nga pinanuktok si Pedro. Gingbuksan ninda ang pertahan. Nang makita ninda si Pedro, hayos indi sinda makapati. Gingsinyasan niya sinda nga maghipos, pagkatapos, ging istorya niya kung pauno siya ging paluwas ng Ginoo sa kulungan. Siling pa niya. Ibalita nindo ini kay Jacob, kag sa mga kauturan. Pagkatapos, naghalin siya kag nagkadto sa ibang lugar. Pauno makabati ang mga tawo sa bilog nga kalibutan nga si Jesus hay nagkari para luwason sinda sa inda mga sala. Sa ini nga istorya, ginapakita sa ato ni Pablo kung pauno ini matabo. Sirua ang masunod nga litrato pag mabatian mo ini nga tunog. Ang ika-13 nga litrato, ang pagpakita ni Jesus kay Saulo, mga hinimo 9:1. Si Saulo naman haging tinguha gid ang tanan para pasakitan kag patyon ang mga disipulo ng Ginoo. Ngani nagkadto siya sa pinakamataas nga pari ng mga Hudyo kag nagpamuhon nga tugutan siya nga magkadto sa lugar nga ginatipunan ng mga Hudyo sa Damasco, agod madakop niya ang sinuman nga maabutan niya didto
nga kaibahan sa bag-o nga pagatuluuhan, maging liyake, maging babaye, kag agod madaya sa Jerusalem. Mintras nagabiyahe si Saulo pakadto sa Damasco, nang siya ay malapit na sa syudad, gulpi nga nagkislap sa alihid niya ang kasilaw-silaw nga kahayag halin sa langit. Ngani napasobsob siya, kag nabatian niya ang isa ka boses nga naghambay sa iya. Saulo! Saulo! Basi mo ako ginapasakitan. Nagpangutana siya. Sino ka, Ginoo? Ang sabat sa iya. Ako hay si Jesus, ang imo ginapasakitan. Natingayagid ang mga kaibahan ni Saulo, kay nabatian ninda ang boses, pero waya sinda ning aber sino nga makita. Tumindog si Saulo, kaging mukyat ang iyaning mata, pero hindi siya makakita. Ngani siya haging hawira ninda hasta nga makaabot sa Damasco. 3 ka adlaw nga waya siya nakakita, kag waya nagkaon o nag-inom. Ang ika-14 nga litrato, ang pangamuyo ni Ananias kay Saulo, mga hinimo 9:10. Sa Damasco naman ay may isa ka disipulo, nga ang pangayan ay Ananias. Ging istorya siya ng Ginoo, paagi sa isa ka panan-awon. Ananias! Nagsabat siya. Ano to, Ginoo? Hambay sa iya ng Ginoo. Kadto sa kalye Matarong, sa bayay ni Judas, kag ipangutana mo ang isa kalyaki nga taga Tarso, nga ang pangayan hay Saulo. Nagsabat si Ananias. Ginoo, madamo na ang nagbalita sa akon, parte sa ini nga tawo, sa iya mga kalainan, nga ginahimo sa imo mga banal sa Jerusalem, kag nagkari siya sa Damasco, para dakpon ang tanan nga nagatawag sa imo pangayan. Pero hambay sa iya ng Ginoo. Kadto, kay gimpili ko siya agod ipakilaya ang akon pangayan sa mga hentel, sa mga hari kag sa mga Israelita, kag ipapasayod ko sa iya ang tanan nga dapat niya nga tiison tungod sa akon. Ngani nagkadto si Ananias. Utod nga Saulo, gingpakari ako diri ni Jesus nga Ginoo, nga nagpakita sa imo sa daya ng ikaw hay pakari diri. Sinugo niya ako, agud makakita kaliwat, kag mapuspos ng Espiritu Santo. Gulpi na lang nga may nahuyog nga daw mga himbis halin sa mga mata ni Saulo, kag nakakita na siya. Tumindog siya nga daan, kag nagpabautismo. Pagkatapos, kumaon siya kag nagbalik ang iya kusog. Ang ika-15 nga litrato, ang pagbato ng mga hentil sa Ginoo, mga hinimo 13:1. Sa lugar naman ng Antioquia, ay may mga miyog balita ng mensahe ng Diyos, kag mga manunudlo sa iglesia. Kaibahan sina Bernabe, Simon nga ginatawag da nga Negro, Lucio na taga Cirene, si Saulo, kag si Manaen. Isa ka adlaw, mintras sindahay nagapuasa, kag nagasamba sa Ginoo, ginghambay sa inda ng Espiritu Santo. Ibuyag nindo, sina Bernabe kag Saulo, sindahay gimbutang ko, para sa espesyal nga buluhaton, nga para langgid sa inda. Ngani pagkatapos ninda magpuasa, kag magpangamuyo, gingtungtong ninda, sa duha ang inda mga kamot, kag sinda hay ging pahayo. Kay ang gusto ng Dios sa inda, hay kadtuan ang mga tawo,
nga waya pa nakakabati ng maayo nga balita parte kay Jesus. Ang iglesia ng Dios hay dapat da nga magpadaya ning mga misyonaryo kay hambay ni Jesus. Kadto kamo sa tanan nga tawo, kag iwali ang maayo nga balita. Ang ika-16 nga litrato, ang pagwali ni Pablo, mga hinimo 13:4. Sina Bernabe kag Saulo ngaging sugo ng Espiritu Santo hay bumaba sa mga banwa ng Seleucia kag halin didto hay naglayag sinda pakadto sa Chipre. Nang nag-abot sinda sa lugar ng Salamina, gingwali ninda ang hambay ng Dios sa mga bayay-bayay kag sa lugar nga ginatipunan ng mga Hudyo. Kaibahan ninda si Juan Marcos bilang kabulig. Imaw ini ang inda mensahe. Ang Diyos ng mga Hudyo ang nagpili sa aton mga maguyang para maging isa ka nasyon. Hambay ng aton mga pinuno nga may maabot nga manluluwas. Siya, si Jesucristo. Pero waya pagbatunan ng mga Hudyo sa Jesus. Kag inda iniging patay. Pero gingbuhi siya liwat, kag indi na siya mamamatay liwat. Ang abersino nga magtuo kay Jesus hay maging matarong sa Dios. Pero ang magduda kag indi magbaton sa kamatuoran mamamatay. Ang iban nga mga Hudyo kag mga Hentil hay nagtuo sa mensahe ni na Pablo. Madamo ang mga iglesia nga nahimo, pero madamo da ang waya nagtuo. Ang ika-17 nga litrato, ang pananamgo ni Pablo, mga hinimo 16:6. Padayon nga nagbiyahe sina Pablo sa lugar ng Phrygia kag Galacia. Waya sinda pagtuguti ng Espiritu Santo nga magwali sa lugar ng Torque. Pag-abot ninda sa duyunan ng Mysia, gusto kunta ninda nga magsuyod sa Bitenya. Pero waya sinda pagtuguti ng Espiritu ni Jesus. Ngani ginglampasan na lang ninda ang Mysia kag nagdiretso pakadto sa Troas. Pagkaaga, nagkaigwa si Pablo ning isa ka panan-awon, may isa kalyaki nga taga Macedonia ang nagatindog kag nagapanawag sa iya. Magtabo kamo dire sa Macedonia, kag buligan nindo kami. Pagkatapos adto nga panan-awon, nagpreparar sinda nga daan kay napaino-ino ninda nga sinda hay ginatawag ng Dios. Agod maiwali sa Macedonia ang maayo nga balita. Ang ika-18 nga litrato, ang pagdayaw ni na Pablo kag Silas sa prisohan, mga hinimo 16:16. Isa ka adlaw, nang pakadto sina Pablo sa lugar ng pangamuyuan, nasumpong ninda ang isa ka dalagita nga ulipon. Siya ay ginagamha ng malain nga espiritu nga nagatao sa iya ning gahom para makapanghula. Tungod dire, madako ang ginakita ng iya mga amo. Ginasinundan niya sina Pablo kag nagasiningit ning tiyad ini. Ini nga mga tawo, hay ulipon ng katastaasan nga Diyos. Ginapasayod ninda sa Indo, kung pauno kamo maluwas. Kay pila na kaadlaw nga ginahinimo niya ini, naugot si Pablo. Ngani, ging atubang niya ang dalagita, kaging siling sa espiritu. Ginasugo ta ikaw sa ngayan ni Jesucristo, lumuwas ka sa ina nga babayi. Kag adto nga daan, lumuwas ang espiritu.
ngani gingkiha sinda ng mga pinuno ng syudad, kag gingpabintangan nga nagapanggulo, kag nagatudlo kuno sinda ning kontra sa mga layi ng Romano. Dinumog sinda ng mga tawo, kag pagkatapos nga paubaho ng mga pinuno, sinda hay paliwat-liwat nga ging palatigo, tapos ging pakulong kag ging pabantayaning maayo. Nang hanagob na gid, sina Pablo kag Silas hay nagapangamuyo kag nagakanta ng mga pagdayaw sa Dios, kag nagapamati naman ang iba nga mga preso. Malagat-lagat, naglinog ning kakusog-kusog, kag gulpi na lang nga nabuksan ang mga pertahan, kag nahukas ang mga pusas ng mga preso. Gulpi nga nagbangon ang bantay. Nang makita nga bukas ang mga pertahan, gingbugnot niya ang espada, kag gusto nga magpakamatay. Kay kalaom niya, nakaluwas ang mga preso. Pero nagsinggit si Pablo. Ayaw pagsakita ang imo sarili, yari kami tanan. Nagpangayo ang bantay ning iwag, kag nagsiling. Ano ang dapat kong himuon para maluwas? Nagsabat si Pablo sa iya. Magtuo ka kay Jesus, kag ang tanan mo nga pamilya ay maluwas. Kalipay-lipay gid ang bantay, kag ang iya pamilya nga nagatuo sa Ginoo. Ang ika-19 nga litrato. Ang pagwali ni Pablo sa Atenas. Mga hinimo 17:16. Isa ka adlaw, mentras ginahuyat ni Pablo ang iya mga kaibahan sa syudad ng Atenas, nahalata niya nga puno ning mga Diyos-Diyosan ang syudad. Ngani, nakipagdebate siya sa mga Hudyo kag sa mga Hintil nga nagasamba sa Dios didto. Gingdaya siya kag ginpatubang sa kapulungan ng Areopago kag ginpangutana. Pwede ba nga masayuran namon kung ano ining bago nga ginatundo mo? Pagkatapos, tumindog si Pablo sa atubangan ng kapulungan ng Areopago kag naghambay. Mga taga-Atinas, nahalata ko nga interesado gid kamo sa relihiyon, kay sa pagpanaw-panaw ko sa syudad, kag pag-obserba sa mga simbahan nindo, nakakita ako ning isa ka altar na may nakasulat nga tiyad ini. Sa Dios nga waya nindo nakikilaya, ang indo ginasamba. Aber buko nindo kilaya, ang akon ginapasayod sa indo. Ang Dios nga naghimo ng kalibutan, kag ng tanan nga yari. Imaw, ang Ginoo ng langit, kag duta. Ngani, waya siya nagaistar sa mga templo, nga ginghimo ng tawo. Waya siya nagakahinangyan ning aber ano, kay siya ang nagatao ning kabuhi, kag ng tanan nga bagay sa tanan nga tawo. Sa matuod lang, buko naman siya malayo sa kada isa sa aton, kay hawid niya ang aton kabuhi, paghuyag, kag pagkatawo. Pareho ng siling, ng iban sa indo mga makata, kitang ngani hay mga unga niya, kay kita hay mga unga ng Diyos. Hindi kita maghuna-huna, nga siya hay pareho ng litrato nga bulawan, pilak, o bato nga himo lang ng tawo. Ging balita sa inda ni Pablo, nga madugay na nga tiyempo, nga ginapabayan lang sinda ng Dios sa indawaya pagkakilaya sa iya. Pero niyan hay ginasugo niya nga talikuran na ninda ang malain nga pagkabuhi kag magbalik sa matuod nga Dios nga dati hay waya ninda nakikilaya. Ang ika-20 nga litrato. Ang pagdakop kay Pablo. Mga hinimo 18:9. Si Pablo hay nagkadto sa syudad ng Corinto. Ang mga tawo didto hay malain,
Kag ang mga Hudyo nga nagaistar didto ay ginakontra siya. Isa ka gabi, hambay ng Ginoo kay Pablo paagi sa iya pananawon. Ayaw mahadlok, ipadayon mo ang imo pagwali. Aber ano ang matabo, ayaw magpara, kay ibhan ko ikaw. Nagtiner siya didto sa suyod ng isa ka tuig, kag 6 ka bulan, kag nagtudlo ng hambay ng Dios. Pero nang si Galion ang gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo nga dakpon si Pablo, kag gingdaya sa husgado siling ninda. Ginakumbinsi niya ang mga tawo nga sumamba sa Dios sa isa ka paagi nga kontra sa kasuguan. Masabat na kunta si Pablo na ang gingsiling ni Galion. Kung ang problema nga ini hay parte sa isa ka mabugat nga kasalanan o paglabag sa laye, dapat lang nga pamatian ko kamo. Pero ang demanda nindo hay parte lang sa mga hambay kag mga pangayan, kag sa kasuguan nindo nga mga Hudyo. Ngani, hindi ko kamo mahusgahan sa bagay nga ina. Bahaya na kamo. Kag sinda hay ging paluwas niya. Ang ika-21 nga litrato, ang pagdakop kay Pablo sa Jerusalem, mga hinimo 21-27. Nagdesisyon si Pablo nga magkadto sa Jerusalem, kaibahan ang pila ka mga disipulo. Isa ka adlaw, mintras yadto si Pablo sa templo, nakita niya didto ng pila ka mga Hudyo nga taga-Torque. Gulpi na lang sinda nga nagsinggit. Mga kasimanwa! Buligin nindo kami! Kaini nga tawo ay nagatundo ni kontra sa nasyon ng Israel, kag kontra sa kasuguan ni Moises, kag sa templo. Nagulo ang mga tawo sa syudad, kag daw baha nga nagpamag-abot ang mga tawo. Ging padakop ng pinuno si Pablo, kag ging pagapos, pagkatapos nagpangutana siya. Sino ini nga tawo? Ano ang iya ginahimo? Iba-iba ang ginasinggit ng mga tawo. Ngani, ging padaya niya si Pablo sa kampo. Nang isuyod na si Pablo sa kampo, nagpangabay siya sa pinuno. Pwede ka ba nga maistorya? Nagsabat ang pinuno. Antigo kagali ng Griego. Nagsabat si Pablo. Ako ay isa ka Hudyo. Nagbahoy sa Tarso ng Silisya, kag pumuluyo ng ini nga syudad. Tuguti abi ako nga makahambay sa mga tawo. Ging tuguta naman siya ng pinuno, ngani tumindog si Pablo, kag suminyas sa mga tawo, ngani humipo sinda kag nagpamati, saging eksplikar ni Pablo. Ging balita niya kung paano siya naging tagasunod ni Jesus. Pero nagsinggit ang Hudyo. Pataya siya! Pataya siya! Pataya siya! Sige! Pataya siya! Pataya siya! Pero gingdaya ng mga sundalo si Pablo para ilayo sa mga Hudyo. Ang ika-22 nga litrato, ang pag-eksplikar ni Pablo sa atubangan ng hari, mga hinimo 25-13. Si Pablo ay nagtiner sa prisuhan ning 2 ka tuig, kag ang mga Hudyo ay padayon nga nagatinguha nga patyon siya. Ayaw mahadlok, magahambay ka sa mga tawo sa Roma, parte sa akon. Gingdaya si Pablo kay Agripa, ang hari ng mga Hudyo, pero waya siya nahadlok. May kaisog nga ginghambay ni Pablo sa hari, kag rayna, kung pauno siya gingtawag ni Jesus, para ipamalita aberdiin ang parte kay Hesukristo. Sayod ng hari,
nga waya ning sala si Pablo, pero waya siya ni otoridad nga buhian siya. Hambay niya kay Pablo nga dapat siya nga magkadto sa Roma kag mag-apila sa emperor nga imaw ang pinakamataas nga otoridad. Ang ika-23 nga litrato, ang pagkalunod ni na Pablo, mga hinimo 27:13. Ngani, gingdaya ng mga sundalo si Pablo sa Roma, kaibahan ang iban nga mga preso. Kahinangyan ninda nga magbiyahe sa dagat, pero inabutan ang indaging sakyan ning makusog nga bagyo. Ang tanan nga sakay, hay nabuy-an na ning paglaom nga mabuhi. Pero isa ka anghel ang naghambay kay Pablo. Ayaw mahadlok, magaatubang ka sa emperor. Luwason ka ng Diyos sa ini nga bagyo, pati ang imo mga kaibahan. Nang aga na, may nalantaw sinda nga puyo, pero hindi ninda makilaya kung ano adto nga lugar. Nakita ninda nga may baybay, ngani ging plano ninda nga isadsa didto ang bapor kung pwede. Ngani inutod ninda ang pisi ng mga angkla, pagkatapos ging isa ninda ang layag sa unahan. Agod ang bapor hay ipadpad ng hangin pakadto sa baybay, pero nabara ini sa bato nga mababaw, kag hindi na ini makahalin. Ang ulihi naman ng bapor hay nasira na tungod sa madagko nga humbak. Pinalumpat na ng kapitan sa tubi ang tanan nga antigo maglangoy. Ang iba hay ginsugo nga magbuoy ning tabla o gamit ng bapor, kag himuon nga kabayan, kag sindatanan hay nakaabot sa baybay. Ang ika-24 nga litrato, ang pagkulong kay Pablo sa Roma, mga hinimo 28:16. Pag abot ninda sa Roma, si Pablo hay ging preso ning duha pa ka tuig, pero ging tugutan nga mag-upa ng sarili nga istaran, kaibahan ang isa nga sundalo nga pinakabantay niya. Pagkalipas ng 3 ka adlaw, ging imbitar ni Pablo ang mga pinuno nga Hudyo sa syudad. Nang magkita-kita na sinda, siling niya, Mga kauturan, nagapati ako ng abir ang kamatayan, ang kabuhi, o abir ng tanan nga butang, hay hindi makasiparar sa aton sa paghigugma ng Diyos, paagi kay Hesus, nga aton Ginoo. mga amigo, kag mga amiga, paagi sa gahom ng Espiritu Santo, ipadayon naton ang pagbalita ng ini nga istorya, ang Ebanghelyo, para ang tanan nga tawo sa kalibutan hay makakilaya kay Jesus, nga nagatao ning bag-o nga kabuhi halin sa Dios.